Ang napaka-nakakatawang laban ni Takaba Fumihiko at ni Kenjaku na kung saan ay humantong sa isang napakalungkot at napaka-nakakatakot na ending ng chapter. It is the updated weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 240 spoilers. Sa pinakaunang page may kita natin na nag-uusap-usap ang mga allied sorcerers kung maglo-launch daw ba sila ng isang surprise attack laban kay Kenjaku habang hindi pa natatapos ang pagtutuos ni Gojo at ni Sukuna. Meaning, ang pag-uusap na ito ay nangyari pa beforehand bago pa mangyari ang pagkamatay ng Honored One. Pero naisip din nila na paano kung matalo si Gojo sa true at sila namang mga allied sorcerers ang ambushin ng side nitong si Kenjaku. Magiging napakahirap na sitwasyon nun para sa kanila dahil first off, mahihirapan na agad sila sa pagpatay kay Sukuna dahil pagtutulungan nga nila ito kung sakaling matalo si Gojo. Ngayon kung aambushin pa sila ng side ni Kenjaku, magiging napakaunti na ng numbers nila at magiging napakababa ng chance ng kanilang victory. Sinuggest naman itong si Kusakabe na pwede naman nilang i-utilize ang pagkakaroon ng heavenly restriction ni Maki para bigyan ng isang surprise attack si Kenjaku at patayin siya agad dahil hindi naman masisense nitong si Kenjaku itong si Maki dahil nga sa kanyang kawalan ng cursed energy. But in response, sinabi naman nila kay Kusakabe na hindi magandang idea na split pa ang kanilang forces dahil mahihirapan na nga sila sa pakikipaglaban pa lang kay Sukuna. Kaya much better na mag-focus na lamang ang mga heavy hitters sa pagpatay sa King of Curses at isinuggest din dito ni Angel na si Takaba ang itatapat nila kay Kenjaku. And also, this is where sinabi nitong si Angel kung ano ang kahinaan ng curse technique ni Takaba at kung paano ito nagwo-work. Pero bago niya sabihin ang tungkol sa impormasyon na ito, ay winarningan niya muna ang mga allied sorcerers na wag silang magsasalita ng kahit na ano tungkol dito kapag kaharap nila si Takaba. Dahil alam naman natin na hindi alam ni Takaba kung paano nagwo-work at kung ano ang kanyang curse technique na maaaring maapektuhan kung sakaling malaman niya ang tungkol sa impormasyong yon. And in this very chapter nga ay makikita natin kung paano ibabypass ni Kenjaku ang curse technique ni Takaba. Going back to the fight, may kita natin nagsimula nang mag-launch ng consecutive attacks itong si Kenjaku gamit ang kanyang mga cursed spirits. Pero may kita din natin dito na hindi tinatabla nun itong si Takaba at para bang pinaglalaroan at pinagtatawanan lamang niya si Kenjaku na dahilan naman kung bakit para bang napipiko na ang main villain na to. Dito na naisip ni Kenjaku na completely na-reject ng curse technique nitong si Takaba ang mga ginawa niyang atake. While itong si Takaba naman ay iniisip na nakakatawang nakasuot ng isang bandana at ng isang shades itong si Kenjaku kaya nag-manifest yun into reality. Habang iniisip na hindi siya matatalo nitong si Kenjaku. Meaning talagang kapag naisip yun ni Takaba ay mangyayari yun in real life. Dahil dito nagsimula ng magkaroon ng realizations itong si Kenjaku na kahit nagamit ang kanyang 1,000 years worth of information hindi ngayon magagamit kontra sa curse technique ng kaharap niya ngayon. Maging si Kenjaku ay hindi makapaniwala at gulat na gulat habang iniisip niya na hindi daw niya ine-expect na mag-emerge ang ganitong klase ng players sa Calling Games. Pero kahit na ganun, iniisip pa rin ni Kenjaku na kahit na gaano ka-invincible ang isang curse technique, at some point makikita rin niya ang hole sa loob ng curse technique na yon at malalaman niya kung ano ang weakness nito. And then nagkaroon ng konting chit chat, no actually hindi to konti dahil napakahaba ng nangyaring conversation sa gitna ng dalawang ito pero hindi na natin kailangang itakil ang tungkol doon dahil hindi naman yun ganun ka-significant. Pero tinanong din dito ni Takaba si Kenjaku kung bakit ginagawa niya ang mga bagay na ito. Bakit hinahayaan niya at gumawa pa siya ng isang laro na kung saan ay nagpapatayan ng mga tao at nagbabalak pa siyang emerge ang mga taong ito into one to create a terrifying monster. Na sinagot naman itong si Kenjaku na napakadaming beses niya nang sinagot ang bagay na yan kaya hindi na niya papahabain pa at gagawin niyang napakasimple para maintindihan agad ni Takaba. It is because of his curiosity. Na para bang sinasabi ni Kenjaku na talagang gagawin niya ang bagay na yon para lang ma-fulfill ang kung anumang hindi niya pa nalalaman. Kaya naman sinabi sa kanya ni Takaba na kung sakali daw na merong isang bagay na mas nakaka-curious at mas nakakatawa, hindi na daw ba gagawin ni Kenjaku ang kanyang mga plano? Sinabi pa nito na nakikita daw niya sa mukha ni Kenjaku ang nakalagay na make me laugh or patawanin mo ako. Na actually alam nating isang symbolism lang pero since dahil nga ganon ang curse technique ni Takaba talagang nagkaroon ng sulat sa mukha ni Kenjaku na nagsasabing make me laugh. Habang makita natin ang emosyon ni Kenjaku na talagang nawawala na sa composure at unti-unti nang naiinis. And then sinabi dito ni Takaba na dahil nga daw may nakasulat na ngayon sa mukha ni Kenjaku, papatawanin niya ito ngayon gamit ang kanyang secret technique, ang kanyang pinakagamit na joke. Preparing for the joke maging itong si Kenjaku para bang kinabahan dahil hindi niya naman alam kung anong tinutukoy nitong si Takaba. At nang binanggit na ni Takaba ang kanyang joke na don't marry me, I don't want you as my wifi, na alam naman nating napaka-corny dahil nakita na natin to sa previous chapters at hindi naman talaga yun nakakatawa at wala yung naging epekto maging laban kay Hazenouki.
So as expected, maging si Kenjaku ay hindi natawa, and then nagkaroon na naman ng napakahabang conversation sa gitna ng dalawang ito na hindi na naman natin dadaanan dahil hindi naman nga siya ganun ka-significant. Basta sabihin na lamang natin na para bang unti-unting iniinsulto pa nitong si Kenjaku si Takaba dahil napaka-corny nga ng kanyang mga jokes. Dito na nagsimulang mawala ng confidence si Takaba dahil nga sa patuloy na pagdedegrade ni Kenjaku sa kanyang pagkatao. Dito pa nasabi nitong si Kenjaku na oo, naiintindihan daw ni Kenjaku ang kanyang mga pinagsasasabi. So it's not that hindi nagegets ni Kenjaku ang joke kaya hindi siya natatawa, but instead, nagegets niya ang joke pero talagang hindi lang yun nakakatawa. At dahil nga doon ay unti-unti pang nawala ng confidence itong si Takaba at nakapag-land na ng isang solid hit si Kenjaku sa kanyang tiyan. May kita natin dito na it's the first time na nagkaroon ng effect ang ataking ginawa ni Kenjaku kay Takaba. Also, it is the very moment na kung saan ay naisip and na-realize na ni Kenjaku na ang weakness ng curse technique ni Takaba ay ang kanyang confidence at ang kanyang certainty. Dahil kung iniisip nga naman ni Takaba na hindi nakakatawa ang kanyang mga jokes, hindi na magkakaroon ng epekto ang kanyang curse technique. Dahil alam naman natin na ang curse technique ni Takaba ay nagmamanifest lamang ng kanyang imagination kung iniisip niyang yon ay nakakatawa. Nang dahil dito ay napikon itong si Takaba habang sinasabi kay Kenjaku na wala daw siyang pakialam kung hindi natatawa si Kenjaku dahil hindi lang naman siya ang audience. As long as other people finds it funny or as long as natatawa pang ibang mga tao hindi lamang kay Kenjaku, okay lang yun sa kanya. Pero pinagpatuloy pa rin ni Kenjaku ang pang-iinis dito kay Takaba habang nagpapakita ng isang disgusted face na dahilan kung bakit para bang mas lalong nahiya ang ating comedian. Nang dahil nga sa sobra nang na-hurt ang pride ni Takaba Fumihiko, hinamon niya ngayon si Kenjaku na you lose if you laugh, na para bang mag-create sila ng kani-kanilang jokes at kung sino ang tumawa yun ang matatalo. And then we get to see na nag-create ng isang nakakatawang muka or nakakatawang facial expression itong si Takaba. However, ang ipinakitang muka naman ni Kenjaku surely mas napaka-goofy naman kung ikukumpara natin sa mukhang ginawa nitong si Takaba. Dahil unang-una, nakalalamang dito si Kenjaku dahil may kita natin maging ang kanyang brain at ang stitches sa kanyang forehead. Not to mention ang dila niya na halos tumama na sa kanyang ilong. Nang dahil dito natawa itong si Takaba at nangangahulugan lamang yun na siya ang natalo sa kanilang laban. Nang dahil doon nakapag-land na naman ng panibagong hit itong si Kenjaku na nagpatalsik na naman sa kanya. Dito na nagsimulang unti-unting bumaba ang confidence ni Takaba habang iniisip na para bang mas nakakatawa pa daw itong si Kenjaku sa kanya. Pero hindi pa rin siya sumusuko at inisip niya na okay lang kahit nakakatawa si Kenjaku as long as nakakatawa pa rin siya, na para bang talagang ina-uplift na lamang niya ang kanyang moral due to his pride as a comedian. Pero ang lahat ng yun ay nagbago nang makita niya ang putol na ulo ng bangkay ni Hazunoki. Nang dahil dito, nagsimula nang mawala sa composure at sa pagiging kalmado si Takaba habang unti-unti namang lumalapit si Kenjaku sa kanya. Habang tinatanong si Takaba na anong problema, bakit hindi daw siya tumatawa. Nang dahil dito ay nagsimula ng questionin ni Takaba ang kanyang sarili kung bakit pa siya naging isang comedian. And that is where the chapter ends. Does this mean na ito na ang downfall ni Takaba? Dito na nga ba mamamatay ang comedian? Napakasayang naman ang curse technique ni Takaba kung ganito lamang siya mamamatay. Nasabi pa nga na maging ang kanyang curse technique ay kayang i-bypass ang infinity ni Gojo. What I think is, maaring magkaroon ng awakening si Takaba Fumihiko na magagamit niya laban kay Kenjaku. Or alternatively, maaring by next chapter mapatay na din siya ng main villain. Who knows? Kung hindi ka pa gaanong familiar sa karakter ni Takaba Fumihiko at sa kanyang curse technique at kung paano ito nagwo-work, we have a video specifically made for that and you can check that out para makapag-catch up ka sa nangyayaring laban na to. But anyways, that is all para sa ating Jujutsu Kaisen Chapter 240 spoilers and leaks. If you reached this last part, surely you had a great time kaya wag mo na kalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the updated Weeb and I'll see you on the next one.